Ayan po, magandang araw po sa inyong lahat at welcome again to Jlat Vlog. At ayun po, for today's episode po, andito pa rin po tayo sa isang barangay dito sa aming town proper, sa bayan po ng Kuya po. Ayan, sa bayan po ng Kuya po, town proper, sa aming hometown, dito sa bayan po ng Kuya po. At meron kaming papakita sa inyo dito na property naman po. Ito naman po ay agricultural land. At ito po ay meron pong sukat na 5,000 square meter po ito, more or less. So ito po yung kanyang barangay road, papunta po ito sa highway, sa barangay cemented road, sa town proper. Estimate ko siguro mga nasa 3 kilometro po ang layo po niya sa town proper. Sa Tiplex siguro estimate ko na sa mga 5 kilometers lang po. At ito nga po, tara punta natin yung property. So ito po ay papasok nga lang po siya, pero ayon po kay Boss Alistair ay ito po ay talagang daan daw po ito. At ito nga po ay andito po tayo sa road po ng Tiplex. Ayan po, kitang-kita po yung ito po yung ano po ito ng Tiplex, yung kanyang bakod, at iyon po yung kanyang road naman po. Itong road na to ay northbound po, papunta po ng norte. At iyon nga po sa kabila na po yung southbound papuntang Maynila. So ito na po yung property. Boss, ito dalawang pinitak. Silang ito. So ito lang po. May patubig doon. Deep well. At merong ilog po sa pinakadulo. So ito po yung property. Dito na po mag-start. Diretso daw po yan. So ito ay 5,000 boss, more or less. 5,000. Tapos ang sabi mo nasa 6,000 ang naka-title. Kinain ng Tiplex yung ibang portion ng property. So ang estimate lang daw po natitira nasa mga 5,000 lang daw po ito, more or less. Pero kailangan pa natin resurvey at i-subdivide po yung natitirang portion at yung kinuha po ng Tiplex. Ayan po. So ito po ay agricultural land. At ito nga po ay ang presyo po ng property ay 1.3 million. Ayan po, 1.3 million po ang presyo po ng property. At ito nga po ay income generated na po. Pwede pong ito po tinatanan po nila ng palay, mais at sibuyas naman po. At sa pinakadulo daw po meron daw po itong ilog as a source of water din po nila sa pagpapatubig ng kanilang mga pananim. At ganoon din po meron din daw po deep well na naka-install. Isa rin pong source of water po yun para pampatubig din po sa kanilang pananim na mais, palay o sibuyas po. So ito po yung boundary naman po. Ang estimate kong entrada po niya nasa mga 30, mga 30 meters po yung kanyang entrada. Doon sa pinakadulo, Bahayan na sa dulo. yung pinakadulo po, kabahayan na po yan. Sorry boss, daan din yun. Kalsada rin yun. Daan din yan boss, pero may ilog. Wala lang bar. Walang tawiran doon. So daan din yun, pero yun nga tabi ng ilog, kaya walang tawiran. Okay. So yun sa motor na yun. Nung wala pa Tiplex, daan dati yan. Okay. So po, nakatutok po sa Tiplex Road. Ayan. Pagka exit nyo po kasi ng Anao, ang susunod po na exit sa Carmen na po, Pangasinan. Ayan, kita nyo po yung mga dumadaan ng sasakyan. Ayan po. Kung pwede lang sana dumaan dito na. Strawberry farm lang na lang. Strawberry farm. Yung placard na yan, yung karatula na yan. Ilang kilometer, na lang, nasa 100 plus na lang yata eh. O yung layo niya sa Baguio. Yan po. Ito po ay located po dito sa bayan po ng Kuya po, Nueva Ecija. At ito nga po ay tawag dito income generated na po yung property na ito. Pwede kayong magtanim ng mga gusto nyo itanim, pwedeng magtanim ng fruit bearing, at pwede rin pong residential dahil nga po part po na yan ay kabahayan na po. At meron din pong tower po dito. Ewan ko lang kung anong cell site po ito, kung Globe, Smart or dito, pero ang pagkakalam ko parang Globe yata to eh. Ayan. So ulitin ko po, 5,000 square meter po ito, more or less. At ang presyo po ay 1.3 million. At sa mga naghanap po ng ganitong property na palayan, farming,
bukid. Baka ito na po hinahanap nyo sa ganong sukat at ganong ding presyo. Ayan po. So ito nga po yung kanyang daan. Ang sabi ni po sa Alistair ay daan po talaga daw po ito. Hindi po pwedeng sarhan dahil yun nga po sa ibang mga part po doon ay mga bukirin din po. So kung may ibang katanungan pa po kayo regarding po sa property na ito, tawag na lang po kayo. At kung gusto nyo puntahan ng personal, schedule po natin para masamahan po namin kayo sa mismong may-ari po nito, para mapag-usapan nyo po ang dapat yung pag-usapan po. Sa presyo pong 1.3, kung gusto nyo pong tumawad, sa seller po ang kausapin natin. At para ma-check nyo rin po yung ibang mga dokumento na kailangan tingnan, si seller po ang mag-provide po sa atin nun. Pero sa mga ibang mga kailangan, kagaya po ng certified true copy, ay magre-request po kami para makita nyo rin po. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.